Mateo po ating verse, sa Mateo 7 verse 21. Yan, sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Yan po ating verse. Bago tayo mag-isa, tayo muna po yung bukat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon. Muli, maitaas ka at maparangal sa araw nito, Lord God. Ikaw yung aming makita at sambahin sa katotohanan. Panginoon, patawad sa aming mga pagkukulang sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. I pray, Lord, na tulungan mo kami, Panginoon, na alsin, Panginoon, yung anumang bumabagabag sa aming puso't isipan, Panginoon, Lord God. Bagos, Lord, maging mapayapa at punong-puno ng kagalakan, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat pagsubok na aming nararanasan, Panginoon, Lord God, kung saan pag-aanin mo po ito, Panginoon, Lord God. Lubos po kaming nagtitiwala at nananampalataya sa iyong pangalan, Panginoon, Lord God. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ating verse po, sinasabi rito na tayo ay kahit anong gawin natin pagtawag sa ating Panginoon ay hindi talaga tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Sabi ko nga, kung kilala lang natin ang Diyos sa pangalan, yun. Kung kilala lang natin ang Diyos sa pangalan, so sa paglagay po ba natin tayo ay papasin pa ng Lord? Parang sa kagaya nating mananampalataya, parang hindi po. Dahil sa ating tayong mga nakakilala, alam na natin yung ating kalagayan sa Kanya, na ano ba talaga yung ating relasyon sa Kanya. Parang gano'n. Sabi nga, hindi po talaga tayo makakalapit sa Diyos. Sabi, hindi po sapat na alam lang natin ang pangalan ng Diyos. Yan po, hindi po sapat yun na yun lang ang ating alaman para tayo ay makalapit sa Panginoon at dinggin yung ating mga panalangin sa Kanya, yung pagtawag natin sa Kanya. Ang nais niya ay makasunod tayo sa kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Yung palagi ang nais niya sa atin, yung sundin yung Kanyang kalooban. Ito po ay nais niya ito po yung nais niya, yung makadala tayo ng mga taong makakapakinig ng mga salita, makakapakinig ng mga salita niya, yung hindi lang tayo, pati rin sila. So isang paraan para masunod natin yung kalooban ng Panginoon, yung makadala tayo ng mga tao na makakapakinig ng salita niya. Isang way po yung para masunod yung kalooban ng Panginoon. Dahil hindi naman talaga simula nung dumating yung Panginoon Jesucristo dito sa lupa, wala na siyang ginawa simula nung siya nag-umpisa mga aral na mailapit yung mga tao sa Diyos Ama. Dahil ang kaharian ay hindi lang sa isa, ito ay para sa lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Yun. Ang kaharian pala ng Diyos ay hindi lang sa isa. Para sa lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Yun. Sabi ko nga po, isa pa po na kailangan natin ay ang pagbabasa ng Biblia. Isa po yan sa tinuturo palagi sa atin yung magbasa tayo ng Biblia para lubusan natin na makilala ang Diyos, makilala si Kristo. Dahil kung hindi po natin tayo magbabasa ng Biblia, paano natin po sila makikilala ang Panginoon? Napakalaking tulong po sa ating mga mananampalataya ang pagbabasa ng Biblia para mas makilala natin ang Diyos at maturuan tayo kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. Para malalaman natin kung yung nais ng Diyos para sa atin, sa bawat isa sa atin, kung tayo ay nagbabasa ng Biblia.
ang ating sarili sa pagharap natin sa Diyos, ang ating sarili sa pagharap natin sa Diyos Ama at sa anak niyang si Yesu Kristo na ating Panginoon. Yun. Isang paraan talaga ang pagbabasa ng Biblia para lubusan natin makilala ang Panginoon. Natatandaan ko pa nung bago ko sa God Vision. Yun. Nung sinasama ko ni Lori. Hindi pa ako Christian, baguhan pa lang. Baga, wala talaga pong kalam-alam sa Biblia. Kung paano talaga, naramdaman ko nung pag nagsabi na si Daddy ng verse, hindi ko alam kung saan siya hahanapin pagbukas ng Biblia. Kasi hindi naman talaga ako nagbubukas ng Biblia noon. Bagamat ang mother ko talaga namang linggo-linggo rin naman nagsisimba. Dahil ang mother ko, kumbaga, sagrado katoliko talaga. Kaya hindi rin nakakalimot magsimba doon sa malaking simbahan na pinanggalingan ko. Kumbaga, dito talaga ako natuto at nahubog na para matutunan yung Biblia. Kumbaga, isa sa pandahilan na tinuro ng Lord, napakamahiyain ko talaga. Na hindi talaga mapagsalita sa mga tao. Sa tulong ng Lord yun, na unti-unti, lumalakas sa loob. Gaya ngayon, nandito sa harap nyo, nakakapagsalita. Kaya, isang paraan na rin po na para ihanda yung ating sarili sa pagharap natin sa Panginoon. Kaya nga, palagi tayong pinapalalahanan ng Panginoon. Sige po, yun lang po. Sana po ay may nakuha po tayong aral sa ating verse. Nadadako na po tayo sa pag-procession ng ating gawain.